Naglalaba ako guys. Ayan yung aking labahin. Ayan. Washing. Magsasampay na ako ng ibang okay na. Kayo guys, naglaba na. Ako, 3 times a week maglalaba. Para hindi nakatambak. Nagsasampay lang naman ako kasi automatic naman yung washing. Mga undies yung sinasampay ko kaya hindi pwedeng display na video. Ito lang ang maganda ngayon sa pag naglalaba ka. Magaan na lang. Kasi sasalang mo lang. Paglabas ng labahin mo, sasampay mo na lang. Nung panahon mabigat pa maglaba kasi makukuskus ka pa. Kailangan mo pa i-brush ng mano-mano. Ngayon hindi na. Kasi automatic na lang. Salang mo na lang, sampay mo na lang, yun na. Salang at tupi na lang ang gagawin mo, sampay. Maganda ngayon maglaba guys kasi mainit. Natutuyo siya sa maghapon. Lalo yung sampayan namin mayroon bubong. Kaya maganda sana magsampay yung talagang open, no? Yung may araw talagang nakatutok. Kaya lang wala kasi kami, mayroon namin bubong. May bubong siya. Pero sa probinsya, no? Kahit summer, nag-uulan. Yan sa probinsya, summer, pero sa mga probinsya, binabagyo. Parang, iba na talaga ngayon ang panahon. Dati pag summer talaga, maalala ko sa probinsya, sa Aklan. Alam mo yung nabibiyak-biyak yung mga lupa sa sobrang init. Ngayon, hindi na ganon. Parang sa kanila, mag-start sila ng ganon, parang pa-May na. Kasi ngayong April, umuulan-ulan pa eh. Kaya, alam mo yun, grabe talaga yung climate change na, no? Naniniwala talaga ako dun. Kaya
kailangan magtanim-tanim tayo ng mga puno, no? Lalo kung sa probinsya tayo nakatira. Yung bukid natin, punuin natin ang tanim ng mga kahoy. Kaya kung minsan sa amin, yung lupa namin, lagi ko sinasabi sa nanay ko or sa kuya ko, magtanim nga kayo. So isa yun sa nakakatulong sa kalikasan natin, yung mga puno. Diba? Yung puro lang po. Tingnan nyo, di ba, sa Cebu, basta sa part ng Cebu, Mindanao, ganun. Laging may landslide, baha. Kasi alam nyo kung bakit, guys. Dahil sa illegal logging, illegal mining, ganun. Yan yung nakakatakot. Sa amin nga dati mayroon yung dun may bukid sa amin na puro talaga siya tanim ng mahogany. Tapos dumating yung time na parang naubos yun ng putol, guys. Hindi ko alam ngayon kung nakatanim, kung may puno na yung bukid na yun. Kasi naalala ko yun na naubos talaga yung mahogany dun. Pinang putol. Anong kami? Dati yung buhay tatay ko, yung lupa namin, daming mahogany. Namatay ang tatay ko, yung mga tanim niya naubos din. Kasi masipag lang magputol yung kuya ko, hindi masipag magtanim. Yan lagi yung pinag-aawayan namin. Sabi ko nga, dapat pag nagputol ka ng isang puno, may tinanim ka rin na isa or dalawa. Para mayroon papalit doon sa pinotol mo. Diba? Hindi ko alam. Bakit hindi sila marunong magtanim? Ako nga sabi ko may pera lang. Gusto ko umuwi sa probinsya magtanim. Parang mas gusto ko yung wala kailangan magkumayod. Kasi nanay ko nagmi-maintenance. Mas kuya ko din, walang trabaho ngayon, 1 buwan na yata. So, siyempre, kailangan naman pabayaan mo magutom yung mga anak niya. Tutulungan mo kahit paano, di ba? Kaya ang hirap. Tapos ngayon kasi, parang na-stop yung ibang construction sa amin kasi nga daw election. Ano naman yung mga government project. Sabi ko, bakit pag election hindi ba kakain yung mga tao? Diba? Walang trabaho yung kuya ko, 1 buwan na. 1 buwan na mahigit siguro. Parang nagbawas ng tauhan yung company niya. Ano kasi ang kuya ko, heavy equipment operator. Nagbawas ng trabaho ng empleyado yung company. Isa ang kuya ko sa mga naalis. Alam mo yung tinanggal sila pero wala man lang silang separation pin piso. Kaya hindi ko alam. Alam mo yung may mga amo talaga na abusado. Diba, ikaw nagtanggal sa empleyado mo, dapat bigyan mo sila ng separation pay. Bukod sa walang separation pay, wala rin binabayad na SSS o PhilHealth o Pag-ibig sa mga empleyado nila. Ako nga lang masusunod, gusto ko i-reklamo yung kumpanya. Kasi hahabulin niya ng SSS eh. May lang kuya ko kasi hindi nagsasalita, so wala akong magagawa, diba? Kasi siya yung ano na yun eh. Siya yung hindi binabayaran ng benepisyo. Ilang company na pinasukan ng kuya ko na as in walang benepisyo talaga. Wala pang 13 months. Tinalo ko pang kasambahay. Ako kasambahay, may 13 months ako. Pero siya, na-operator siya ng heavy equipment. Ibig sabihin, malaki yung kumpanya na yon. Kasi nakakakuha ng sa gobyerno, project. Wala silang benepisyo, guys.
Isa na doon yung Pastrana company, hindi ko alam kung ano talaga yung pangalan ng kumpanya ng mga Pastrana. Isa yon, parang siguro 15 years ang kuya ko doon. Ni isang kusing na benepisyo, wala silang binigay sa kuya ko. Wala rin 13 months. Kaya alam mo yung, ako yung nanggigigil kasi alam ko, wala akong kailangan hingin na, walang kailangan na utang na loob na hingin yung kapatid ko. Obligasyon ng amo ang magpagbigay na, magbayad ng benepisyo ng mga empleyado nila, di ba? High blood ako pag-usapang benepisyo, guys. Kasi, ang kuya ko kasi, naaabuso kasi hindi siya marunong magbasa. Kaya, actually hindi lang naman ang kuya ko. Parang lahat yata ng empleyado ng kumpanya na yon, walang mga benepisyo. Kaya alam mo yun sa probinsya, yung kumpanya lang yung mayaman, yung trabahante nila, mapatay sa gutom yung pamilya. Kasi naman makakarating guys yung 500, 600 na sweldo, sweldo na yun ng 600, 500, doon mo pa kukunin yung pambili mo ng pagkain o panggasolina sa motor mo. Kaya gutom talagang mga tao sa probinsya, yung sweldo nila hindi sapat. Yan lagi ko nga sinasabi na, buti pa akong kasambahay lang. Kasi, mayroon akong benepisyo. Mayroon akong 13 months. Sa amo ko pa nga ngayon, mayroon akong, bukod sa 13 months ko, may bonus pa ako. Ano ganun ba? Kaya, sabi ko nga, yung mga empleyado sana sa probinsya, kahit wala man bonus, kung sana ibigay yung 13 months nila. Kasi karapatan nila yun. Obligasyon yun ng company. Diba? Maraming ganyan sa probinsya, guys. Isa na yan si Pastrana ng nanggigigil ako dyan. Kasi isa yan sa mga abusadong employer. Kasi walang binibigayan na benepisyo sa trabahante niya. Kahit mapanood niya to, wala kang pakialam to naman. Kahit ano pa yan ng is o ng dole.